So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kabanok. Again, this is Linyada ng Mamay. Nandito ulit tayo upang mag-share ng ilang mga kaalaman tungkol sa inyong mga katanungan na inilalagay dyan sa comment section. So sa araw-araw, ang dami yung katanungan pero ako natutuwa dahil syempre sa akin kayo humihingi ng recommendations pagdating sa inyong mga alaga. So wag na natin masyadong patagalin pa para mas makarami tayo ng katanungan na masasagot ngayong araw na ito. So, ang unang katanungan ay galing kay Aaron Kalinaw. Kamamay, anong eksaktong edad ng ating mga nokis ang magandang isama sa pasyalan o sa pamamasyal? Yes, mga kamamay, ang ganda ng katanungan mo. Alright? So, anong magandang edad o eksaktong edad na maganda silang isama at mag-enjoy sa pamamasyal? Kung kayo man ay mamamasyal at ang gusto po ninyong pasyalan is yung partner by partner, or yung maghahanap ka ng kapartner mo, o maghahanap ka ng soulmate mo, mas maganda dyan is 2 taon pataas. 2 taon pataas. Okay? Kasi po pagdating sa ganyan, hindi natin malalaman eh. Minsan kasi yung mahahanap mong partner, medyo kulubot na yung balat, pero bata pa pala. Minsan naman, akala mo, ang bata pa, excuse me, akala mo ang bata pa ng partner mo, pero makikita mo, medyo may edad na pala. Sa madaling sabi, to be safe, mas maganda na yung sarili mong alaga ay may edad na 2 taon. Kasi para sa akin, yan man ay makahanap ng partner na medyo may edad sa kanya, walang problema. O kaya naman, siya naman ay makahanap ng partner na mas medyo bata sa kanya, mas lalong walang problema. Sa madaling sabi, kasarapan na po yung 2 taon. Okay? Na isasama nyo yung inyong mga alaga sa pamamasyal. Wala kayong pagsisihan, wala kayong magiging hinanakit. Sabihin nyo, ay, sobra pala bata nito pa. Dapat pala, pinaedad ko pa ng ganito. So, para sa akin, 2 years old, napakaganda na yan. Okay? So, sana malinaw po, Aaron Kalinaw. Okay? So, next question tayo. Ito galing kay Ian Iloberengel. Ayan, so haba naman ang pangalan. Idol, ilang buwan po ba pwedeng paliguan ng sisiw? Sana masagot po ang tanong ko. Salamat. Okay, sa mga nag-aalaga dyan ng sisiw, nagbi-breed, anong edad po ba sila mas magandang paliguan? Okay, so ako po nagpapaligo ako ng 1 buwan. 1 buwan po ako nagpapaligo, eksaktong 1 buwan or humigit, wala po kayong magiging problema. As long as maayos nyo pong nabigyan ng vaccination kung nagbibigay po kayo. Kung hindi naman, okay lang din po. Basta 1 buwan po nagpapaligo na po ako dyan. Check nyo po muna palagi ang panahon. So, kailangan po maayos, maaraw. Huwag kayo magpapaligo ng dag-im o yung diklom kung tawagin. Kasi magkakaproblema kayo dyan. Napakalilit pa niyang mga sisiw ninyo at mga first time nyo pang paliliguan yan. Pag nagka-problema sa init, hindi natuyo, baka sipunin, baka lagnatin, at syempre, may stress, mag-abroad pa yung mga yan. So, para sa akin, 1 month old. Okay, so next question tayo galing kay Jom Ligaspi. Ayan, so boss, paano gamutin ang halak na nagka-antibiotic resistant na? Okay, antibiotic resistant na. Okay, so ito yung tanong niya. Kung ang dami nyo nang naibigay na antibiotic, tabletas, pagdating sa inyong mga alaga, so nakikita mo walang pagbabago, tapos mahal na mahal mo yung manok, hindi ko alam kung may sentimental value yan. Yan lagi sinasabi ko sa inyo, ang hirap pagdating sa ating mga backyard na i-give up agad yung ating mga alaga, lalo na kung may sentimental value ito. Sabi nung iba, pag daw hindi na nakuha sa antibiotic na 1 linggo, alisin ka agad. Pero sa amin, ng mga backyard, lalo na may sentimental value at nag-uumpisa pa lang, hindi natin maaaring i-give up agad dyan. So, kung nagkaroon na po ng resistance sa antibiotic, yung manok po ninyo, so, I advise na nalinisin nyo po yung halak o yung malagkit na laway dito sa kanyang trachea. Meron po yung pinakabutas dito sa may bandang ganito ng manok. Yun po yung may malagkit na laway. Yun po ay pag hindi nyo naalis, bigay lang kayo ng bigay ng tabletas, ng antibiotic, hindi po agad yung natutunaw. Okay? Lalo na kung halimbawang 3 araw lang kayo magbibigay ng antibiotic, hindi po agad yung matutunaw. Alam niyo po ba na napakahalaga ng declogging? Kasi ang declogging, mga kamamay, tinutulungan niyo po yung tabletas na mas mapabilis na matunaw po yung mga nakabarang
mga plema dyan. Kasi po, kung hindi nyo po yun aalisin, ang tagal po niyang tutunawin yung mga plema na yun. Hanggang sa maubos na po yung bisa ng antibiotic, hindi pa po ubos ang pagtunaw o ang pagdisob ng mga plema na yon, nawawala na po agad ng antibiotic doon sa loob. Okay, tapos hindi pa kayo nagbibigay araw-araw ng antibiotic. Hindi nyo pa kinukumpleto yung 7 days na antibiotic. Okay, kaya hindi po gumagaling kaagad yung halak. Okay, so ang advice ko po mga kamamay, kuha po kayo ng Bactidol, ng cotton buds, tapos antibiotic, pwede pong Antil 500, pwede pong Trifast. Yan po yung napakagagandang mga antibiotic na ginagamit ko po sa halak. So, ilabas nyo po yung pinaka-trachea na ilalabas po yan. Okay, makikita nyo po yung pinakabutas, kumuha po kayo ng cotton buds, sausaw sa Bactidol, linisin nyo po. May malagkit na laway po yun. Yun po ang tumutunog. Yun po ang pumipito. Yun po yung naririnig yung tunog sa dibdib at sa likod niya. So, alisin nyo po, linisin nyo po yun. Pag naalis nyo po yung malagkit na laway, at that time na maalis nyo po yun, mawawala kaagad instantly yung tunog na naririnig nyo sa dibdib at sa likod. Then, pag nalinis nyo na po yun, ibalik nyo na lang po ulit, bigyan nyo po ng antibiotic. Okay? Huwag nyo po munang pakainin. O kaya naman, pag nagpakain kayo, konti lang, kalahating kutsara lang, okay na po yun. Basta magamot lang natin muna yung halak, maging maayos po yung manok. Madali naman po mag-recover ng pangangatawan ng manok, basta healthy na po o wala na po sakit yung manok. Okay? So, ganyan po ako magbigay ng antibiotic. And syempre, kung halimbawa naman, na sabi mo nga, nagkaroon na po ng resistance sa antibiotic, hindi na po talaga, alam mo yun, hindi na po kayo nakakakita ng improvement. So, I'll recommend Spectromax L injectable na po ang ibigay po ninyo. Okay? So, next question. Alright. Okay. Ayan. So, galing kay Marlon Flores. Idol, may lagnat po ang manok ko. Ano po ba ang po pwedeng igamot? Kung may lagnat po ang inyong mga alaga, i-check nyo po yung kanilang mga droppings. Okay? Kasi sa mga droppings, nyo po makikita kung ano pong sakit ang meron sila. Okay? So, kapag po puti, possible mainit din po ang kanyang pangangatawan, hindi magtunaw, may merong malagkit na laway pero walang sipon, dapat nagbibigay kayo ng NF1 pagdating sa mga manok na ganyan. O kung kaya naman minsan, kaya umiinit ang katawan ng manok, merong fall cholera, pagka ganon, Spectromax L ang ibinibigay natin. So kapag may dugo, binibigay natin ni Sulfar or Tepox 48, depende po yan. Pero pagdating sa lagnat po, Spectromax po ang aking ibinibigay. Okay, para po sa ganon, mas mabilis po ang activation ng antibiotic pagdating sa bloodstream ng ating mga manok. Okay, so maliwanag po tayo dyan, Marlon. So next question po tayo. Okay. Ito naman galing kay Jo Digamana. Ayan. So kamamay, good PM po. Maganda po ba ang munggo para sa manok kung tayo ay mamamasyal? Maraming salamat po sa sagot. Okay? So ang munggo po ay rich in protein. Kaso ang protein po niya bago niyo po makuha, masyadong marami po. Okay, kaso maliit lang naman ang manok natin, hindi niyan mauubos ang isang bowl na ganyan bago niya makuha yung protina na taglay ng munggo. Kalimitan, konti lang ang ating itinatoppings. Kaso pag konti lang, hindi ganun kataas ang amino acid, ang protina ng munggo. Merong protina, pero kailangan nga umubos muna siya ng ganitong karami. Kaso hindi naman mauubos ng manok. Maliit lang yung manok. So, I advise na iba na lang pong pagkain ang ibigay ninyo. Gaya ng fermented Jackie Oats, yan ang siksik sa amino acid. Yan ang siksik sa protina na talaga makakatulong sa pangangatawan. Compared sa munggo, na pag may konti lang naman, hindi rin makaka-apekto doon sa protein intake ng manok. Pero makakatulong, konting-konti nga lang. Okay? So next question muna tayo. Last question muna tayo dito, mga idol. Ito, galing naman kay Jordan Mendoza. Boss, tulungan mo naman ako sa mga pullets ko. May mga sipon at magaang mata. Okay, pullets na, may sipon at magaang mata. So, L-Spectromax na po ang inyong ibigay kapag kaganyan. L-Spectromax po ang inyong ibigay, injectable para po active kaagad yon pagdating sa bloodstream. Mas mabilis po ang pag-activate ng antibiotic. Okay, kasi sa ano na po natin ilalagay? Sa bloodstream.
ng manok, sa sistema ng manok, sa bloodstream para mas mabilis ang paggaling. Kasi sabi mo, mga pullets, ibig sabihin marami yan, namamaga ang mata. So, bigay ka agad ng 0.3 pagdating sa kanila and gawin mo yan 3 to 5 days. Alright? So, sana makatulong mga kamanok and wag po sana kayong magsasawa na magtanong at nandito po ako para sumagot sa inyo ng napakaayos at buong kaalaman. So, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.